the perfect sacrifice. No? Si Jesus is the perfect sacrifice. We know na si Jesus po ay namatay para sa atin, no? Para sa ating mga kasalanan. Now, ano ibig sabihin ng perfect? Perfect sacrifice. No? Ibig sabihin ng perfect is complete. No? Complete, kompletong sacrifice. Permanent. Okay, permanente na, and eternal, panghabang buhay na sakripisyo. Kasi, in the Old Testament, as we go back po doon sa tabernacle, we know yung tabernacle po ay mayroong tatlong bahagi. Yung the outer court, dito po yung outer court, the holy place, and the most holy place po. And every 1 year ay nag-o-offer ng yung high priest nag-o-offer po, pumapasok po siya dito sa most holy place dito po sa itong part po na ito. Every 1 year po, yung tinatawag po na yung Day of Atonement, di ba? Sa sa Hebrew 'yon? Basta yung Day of Atonement. Mamaya po madadaanan po natin 'yan. Pero yung sinasabi po sa atin ng Bible, sabi po dito, no? Sabi dito sa verse 9, sa verse 6, chapter 9. Sabi diyan, kapag ang lahat ng bagay ay may handa na ng ganito, ang mga saserdote ay laging pumapasok sa unang silid. Okay? Upang gampanan ang kanilang paglilingkod, which yun nga po, yung holy place. Ngunit ang pinakapunong saserdote, the high priest, lang ang pumapasok sa ikalawang silid, the most holy place. Minsan lang sa isang taon, at lagi siyang may dalang dugo. Inihahandog niya ang dugo para sa kanyang sarili at para sa mga nagawang kasalanan ng mga tao na hindi nila nalalaman. Yan. Yung high priest, pumapasok po siya dito, no? Dito sa most holy place, isang beses lang isang taon, and para mag-offer po ng blood. And para kanino daw po yung blood na yon? Offering niya, offer sacrifice niya para sa kanyang sarili, kasi yung high priest meron din po kasalanan, at the same time para daw po sa buong bayan ng Israel. Okay? That's why very crucial yung trabaho ng high priest, kasi pag ang high priest is merong kasalanan, papasok dun sa most holy place, kabanal-banalang lugar, ay hindi siya makakalabas ng buhay. Di ba? Kaya nga, pagpapasok doon ng high priest, may bell sila dito. Pag hindi na tumunog yung bell, ibig sabihin, take off na yung high priest. Ihilain na lang yun, ihinain na lang palabas. Kasi, dahil sa kanyang kasalanan. That is very, crucial po sa Old Testament. Now, tingnan po natin yung Ark of the Covenant. Ganyan po yung itsura ng Ark of the Covenant po, no? Pure gold po yan, gawa sa pure gold. Ang gawa lang sa kahoy dyan is yung hawakan. And then, makikita nyo po, merong dalawang cherubim, merong dalawang angel, cherubim na nakatakip dun sa Ark of the Covenant. It represents the presence of God. No? It represents the presence of God. No? Nakaganon. And pinapatak po ng high priest yung blood diyan dito sa Ark of the Covenant, which is yung maglilinis para sa kasalanan ng lahat ng tao, including sa kanyang sarili. Kaya nga po pinapatak yung dugo ng high priest dito, no? And yung offer na dugo, no? And nakaganon yung cherubim represent the presence of God. Ibig sabihin, man cannot reach the presence of God without the blood of Jesus Christ, or without the blood, no? Pero sa Old Testament kasi is, bakit perfect sacrifice siya? Kasi si Jesus, nung namatay siya sa cross po, yan po ay pangwalang hanggang offering na. Kaya sabi diyan, no? So verse 11, so Christ has now become the high priest over all the good things that we have come. He has entered the greater, more perfect tabernacle in heaven, which was not made by human hands, and is not part of this created world. Sabi diyan, with His own blood, not the blood of goats and calves, He entered the most holy place once for all and secured our redemption forever.
Kaya po sa Book of Hebrews, pinaulit-ulit yung salitang once and for all. Once for all time. Kaya isang beses lang at pang walang hanggan na. Kaya yung offered na sacrifice ng ating Panginoon Jesucristo doon sa cross is pang walang hanggang sacrifice na isang beses lang. At yung offer na blood ni Lord is for our full redemption po. Amen po ba? Now, ano po ang implication po nito sa atin mga kapatid, no? Yan, makikita natin diyan sa Hebrews chapter 9 verse 12. Sabi dito, why perfect sacrifice? Bakit ba perfect sacrifice? Kasi po, number one, your sins are completely forgiven. No? Yung hinandog ng Diyos na walang hanggang sakripisyo, yung kanyang buhay, no? Ang ibig sabihin, ang implication po niyan ay yung kasalanan mo ay completely forgiven. Bayad na, totally, no? Complete, eternally, and permanently nabayad na po yung ating kasalanan. Kaya sabi diyan, with His own blood, not the blood of goats and calves. Kasi dati, pag nagkakatay sila ng animals, para sa guilt offering, para sa sin offering, every time pag nagkakasala sila, pupunta sila sa temple para magkatay. And then every year, para sa kasalanan ng lahat, paulit-ulit po yun. Pero yung ginawa ng ating Panginoon Jesucristo is para po sa kapatawaran, completely forgiven na po tayo. Amen po ba? Kaya po, sabihin mo nga sa katabi mo, pinatawad ka ng Panginoon completely. Complete na, no, yung kapatawaran na binigay sa atin. Kaya sabi diyan, no, he entered the most holy place once for all time and secured our redemption forever. Ngayong Holy Week, maraming nagpepenitensya, di ba? Alam natin, di ba? And bakit sila nagpepenitensya? Kasi gusto nilang mabawasan yung mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Nagpapahirap sila and nagpapakapako sila sa krus para they're thinking na mababayaran yung kasalanan po nila. Pero alam natin, for us Christians po, tayo ay pinatawad na ng buo ng ating Panginoon. Hindi na po natin kailangan pahirapan yung ating mga sarili. Hindi na po natin kailangan magpapako sa krus. Kaya nga po, ganito po yan, kasi today, wala na sa Jerusalem, wala na pong temple. Ay paano? Ang tanong is, Pastor, paano napapatawad yung kanilang mga kasalanan kung hindi na sila nag-offer ng sacrifice? Ang ginagawa ng mga Hudyo ngayon, yung mga traditional Hudyo, no, ang ginagawa, pinalitan nila ng prayer at saka good works. Kaya ganun po ang ginawa nila. Kaya yung adoption ng Catholicism, ganun din, no? Prayer and good works. Ang problema, yung prayer and good works, hindi yan makakaabot doon sa perfect sacrifice na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Tama? Kaya sa atin, bilang merong pananampalataya sa Diyos, no? We assume, we receive, no? We believe that yung work ni Jesus Christ sa cross is perfect, complete for our redemption. Amen? Romans 3 verse 24 to 25. Subalit dahil sa kagandang loob ng Diyos, sila ngayon ay tinuturing na matuwid sa magitan ng pagpapalaya na ginawa ni Kristo Jesus. Ito po, verse 25. Ano pong sabi? Siya ang inalay ng Diyos bilang handog na makapapayapa sa kanyang galit dahil sa kasalanan ng sanlibutan upang sa pamamagitan ng pananampalataya sa bisa ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Notice yung word na makapapayapa. Sa English po is, nagkaroon daw po tayo ng peace with God. Kasi sa Old Testament po, ang ginagawa lang ng yung animal sacrifices ay hindi talaga siya nagpapatawad ng kasalanan. Ang ginagawa niya lang po noon is to appease the anger of God. Magkaiba yung appease at saka make peace. Pag sinabing appease kasi is yung papahupain mo lang yung galit ng Diyos.
No? Nagkasala ang mga tao at nag-offer sila ng animal sacrifice para lang mapahupa yung galit ng Diyos. Pero, yung ginawa ni Jesus Christ sa cross, hindi lang para mapa-appease, mapahupa yung galit ng Diyos, kundi para magkaroon tayo ng peace with God. Pag sinabing peace with God, we are totally reconciled. Nakipagkasundo talaga ang Diyos sa atin. Na wala na pong may susumbat ang Diyos sa atin. Wala na pong makikitang bahid ng galit ang Diyos. Kasi po, nung namatay si Jesus sa cross, ibinuhos niya po yung kanyang galit doon sa kanyang anak. Kaya nga po, yung cross is symbolize God's love and not just God's love. It symbolizes God's justice. Yung hustisya ng Panginoon. For God so loved the world, He gave His Son, but also, yung love ni Lord ay may kasamang justice. Hindi pwedeng yung kasalanan ay hindi po maparusahan. Pero ang ginawa ng Panginoon, yung galit niya sa kasalanan, binuntun niya po sa kanyang anak. Kaya nga, 2 Corinthians chapter 5 verse 19, Jesus has no sin. Wala siya kasalanan. Pero He makes sin. Nagkaroon siya ng kasalanan. Yung kasalanan natin para magkaroon tayo ng reconciliation sa Diyos. Amen po ba? Kaya yung relasyon natin sa Diyos ay hindi yung parang, ay napahupa lang yung galit niya. Kundi nagkaroon talaga tayo ng friendship with God. Bati na talaga tayo ni Lord through our Lord Jesus Christ. Dahil sa ating Panginoon Kristo. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Praise God, no? Napakabuti ng Panginoon. And paano natin makakamtan yun? Sabi diyan, upang sa umagitan ng pananampalataya sa bisa ng kanyang dugo, ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sasampalataya sa Kanya. If you put your faith to God, to the finished work of our Lord Jesus Christ, forgiven is yours. Forgiveness is yours. Ginawa niya ito upang ipakita ang kanyang katarungan, justice. Not just His love, but His justice. Dahil sa kanyang banal na pagtitiis, pinalampas niya ang mga kasalanang ginawa noon ng tao. Kaya yun po ang ginawa ng Panginoon. Jesus is the perfect sacrifice. And ano po yung significance? Why perfect sacrifice? Because it purifies our conscience. Our conscience. Tingnan niyo po, verse 14. Just think how much more the blood of Christ will purify our conscience. Yung ating moral compass, yung konsensya natin. No? Di ba, sa kaibut-ibuturan kasi ng ating puso, meron tayong pagtingin dito sa puso natin ng mali and tama. No? Kahit hindi ka Christian, guided ka ng conscience mo. Di ba? Kaya sabi dyan, Christ will purify, nilinis niya yung konsensya mo from sinful deeds so that we can worship the living God. For by the power of the eternal Spirit, Christ offered Himself to God as a perfect sacrifice for our sins. Hindi niya lang pinatawad yung ating kasalanan, kundi nilinis niya rin po yung ating konsensya. Kaya naman mga kapatid, pag tayo po ay sumasamba sa Diyos, dama natin yung ating paglapit sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil malinis na yung ating konsensya. Amen po ba? Kaya, pag nalapit ka kay Lord, isip mo, Lord, may kasalanan ako, meron akong mga magagawang mali. Just remember yung ginawa ni Jesus and ask for forgiveness. And God will clean your conscience sa kaibutan ng iyong puso. Why? Bakit mahalaga yung paglilinis ng conscience? Kasi po, yung pagsamba ay hindi po yan nakikita o nasusukat sa taas ng kamay, sa lakas ng tugtugan, no? O sa ganda ng musika. Nakasalalay po yan sa kalinisan ng ating budhi, no? At pag malinis yung ating budhi, doon tatanggapin ng Panginoon. Pero salamat sa Diyos kasi yung sacrifice ni Jesus, it purifies our conscience. Amen? I don't know about you, pero sino dito nagsasabi, pag umawit ka sa Lord, punong-puno ka lang kagahanan, kapayapaan, kagalakan sa Panginoon. Why? Because internally, God cleans our conscience. Hebrews 10:22, let us go right into the presence of God with sincere hearts, fully trusting Him.
For our guilty conscience had been sprinkled with Christ's blood to make us clean. Nilinis na po tayo ng ating Panginoon. Our bodies has been washed with pure water. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Amen? Every time na lalapit tayo sa Diyos, excited tayo na umawit, no? Sumamba sa Panginoon because God purifies our conscience. Number 3 po, why perfect sacrifice? Because He set us free from the penalty of sin, bayad ng kasalanan. That is why He is the one who mediates a new covenant between God and people, so that all who are called can receive the eternal inheritance. God has promised them, for Christ died to set them free from the penalty of the sins they had committed under the first covenant. No? Kaya, mga kapatid, si Lord po ay binayaran yung penalty ng ating kasalanan. Amen? Sa Old Testament kasi, para makasunod ang tao, no, is kailangan ng batas. No? Yung Old Covenant kasi dyan, yung First Covenant, sabi dyan, of the sins they had committed under the First Covenant. Ang First Covenant kasi, through Mosaic Law, Moses Law, no? Yung commandments. And para makasunod ang tao sa Diyos, kailangan ng commandments, no? Kautusan. Pero yung kautusan, hindi kasi yun kayang magligtas o mabayaran yung ating kasalanan. Only through the blood of Christ, the sacrifice of the Lord, no? And yung law, yung batas, ay pinapakita lang yan, no? Ang purpose kasi ng batas, ng law, before, is pinapakita niya lang yung kahinaan ng tao na hindi niya talaga kayang sumunod sa Diyos. Kasi, wala namang taong perfectly na makasunod sa batas, no? That's why yung law, hindi kayang iligtas tayo. Pangalawang purpose ng law is ipakita na tayo po ay makasalanan at kailangan talaga natin ng Savior. Una, ipakita para ipakita na hindi talaga natin kayang sumunod sa Diyos. Pangalawa is yung kahinaan natin at kailangan talaga natin ng Savior. Pero under the new covenant of Christ, Jesus set us free from the penalty of sin. Kaya wala na tayong utang sa Diyos. Wala na tayong dapat bayaran sa Panginoon. Amen ba? Mayroon tayong utang sa Diyos at ang bayad noon ay kamatayan. Pero si Jesus po, binayaran yung ating kasalanan. Kaya naman, mga kapatid, anong tugon natin ngayong umaga? No? Anong application natin ngayong umaga? Kaya, bakit perfect sacrifice? Kasi po, your sins is completely forgiven. Pangalawa, it purifies your conscience. Pangatlo, it set us free from the penalty of sin. Anong application natin ngayong umaga, mga kapatid? No? Ang application natin, paano ito ma-apply? Dahil pinatawad na tayo ni Lord, nilinis na tayo ng Panginoon, dahil binayaran na ni Lord yung ating mga kasalanan, anong application natin? Number 1 is, what? Worship. No? Ang tugon natin, ang response natin doon sa ginawa ng Panginoon is pagsamba. Sabi dyan, let us confidently and joyfully come to God. Let us confidently and joyfully come to God. Sa Old Testament, ang high priest lang nakakapasok doon sa presence ni Lord. Pero sa New Testament, binuksan ni Lord yung daan patungo doon sa presensya ng Panginoon, binuksan ng ating Panginoon Kristo. That's why the curtain, no, He tore the veil of the curtain para makapasok tayo, makalaya, magkaroon tayo ng kalayaan na pumasok sa presensya ng Panginoon. That's why, let us worship the Lord. No? Lapit tayo sa Panginoon. Pag tayo mag-isa, pwede tayo mag-worship kay Lord. Hindi natin kailangan ng ibang tao. No? Si Jesus lang sapat na para makapag-worship tayo kay Lord. At dito, pag tayo po sama-sama, let us joyfully, no, celebrate, no, the freedom, the salvation na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ang sabi dyan, Hebrews 10 verse 19 to 20, and so, dear brothers and sisters, we can boldly
boldly or confidently, meron na tayong kapalatagan. No? We can boldly enter heaven's most holy place because of the blood of Jesus. By His death, Jesus opened a new and life-giving way through the curtain into the most holy place. Praise God! Kasi tayo po ngayon is malaya na pong makakalapit sa Panginoon. Kaya this morning mga kapatid, ano man yung mga pumipigil sa atin, mayroon bang pumipigil sa atin para lumapit kay Lord? Ano man yung mga kasalanan, masamang nakaraan, no? Na parang guilty pa rin tayo doon sa mga bagay na yon. Mga kapatid, humingi tayo ng tawad sa Diyos at hinugasan tayo ng Panginoon at huhugasan tayo ng Diyos at tayo po is malaya na pong makalapit sa Panginoon. Amen? Kaya pag nag-worship tayo, buo yung ating spirito, buo yung ating pag-iisip, yung ating puso, pag tayo po ay lumalapit sa Panginoon. Amen ba? Kaya kaya ang saya mag-worship kay Lord Di ba? Kasi para bang hindi ka pigil na mag-worship kay Lord. Yung bang pagkakanta ka sa Lord, hindi mo parang ano makinanta natin kanina? Parang gano'n lang, di ba? Parang pigil ka. Pero pag alam mo, pinatawad ka ni Lord, malaya kang makalapit sa Panginoon dahil sa ating Panginoon Kristo, talagang malaya ka, buong puso ka, todo ka talagang makapag-worship kay Lord. Kasi nilinis na ng Panginoon yung ating kalooban, yung ating buong pagkatao sa magitan ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Let us worship the Lord. Now, let us worship the Lord. And pangalawa po, dalawang bagay lang ito, no? As I end, dalawang bagay. Pangalawa po is obedience, no? Pay the cost of following Christ. Pay the cost of following Christ. Ano ibig sabihin po mga kapatid? Na yung sabi dyan, no? Sabi ni Jesus, ito pong sabi ni Jesus, pinalapit ni Jesus ang mga tao kasama ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Yan, kung makita natin, no, dito sa command ng ating Panginoon, invitation sa atin ng Panginoon, ang sinumang nagnanais na sumunod sa akin. Sino daw gusto sumunod kay Lord? Ang sabi diyan, tanggihan niya ang kanyang sarili. Deny himself. Pasanin daw po ang cross at sumunod sa akin. Now, in that time po, in their times, itong tanggihan ng sarili at pasanin ng cross is hindi po madali. Kasi yung cross, it represents the sacrifice of our Lord. Yung paghihirap ng ating Panginoon. Kaya naman, dahil ginawa ni Lord lahat doon sa cross, binigay niya lahat yung buo. Yung buhay niya, yung buong paghihirap niya doon. Kaya sabi natin, mga kapatid, pay the cost of following Christ. Alam niyo po, sa pagsunod sa ating Panginoon Kristo, meron din po talagang halaga, merong bayad din. We should pay the cost. Kaya ito po, no, salvation is free. Salvation is free, but it is very costly. Salvation is free, but it's very costly. Libre siya pag tinanggap mo. Yung kaligtasan, libre. Kasi merong nagbayad. Ang kaligtasan, sabi ng Ephesians chapter 2, 8 and 9, salvation is by grace. No? Sa habag ng Panginoon, tinanggap mo yun kahit hindi ka kakarapat-dapat. Through faith, not from your own, so that no one can boast. Libre daw pong kaligtasan. Tanggapin mo si Jesus, manampalataya ka sa Kanya, there's no need of good works, there's no need of penance, ano man, ang human effort, wala kang gagawin. Libre ang kaligtasan. Bakit libre? Kasi po, merong nagbayad. Hindi ibig sabihin na libre, ay libre na talaga. Sino ba dito mahilig sa libre? Di ba pag libre, ikaw na libre ka, pero somebody paid. Tama? Somebody paid. And sometimes, pag nakarasan ng libre, yung nagbayad, sometimes nga, baka, last money niya na yun o buong pera niya na yun
Tama? Pero, sa ating kaligtasan po, libre nating tatanggapin, pero it costs God's Son. It costs the blood, the life, no? The dignity of our Lord Jesus Christ. Kaya ganun kabigat yung ginawa ng ating Panginoon Kristo. Kaya naman, sumunod tayo kay Lord. Sumunod tayo sa Panginoon. And sometimes sa pagsunod kay Lord, meron tayong mga nagagawang or kailangang isacrifice po. Kaya tanong ko po sa inyo, bago tayo magtapos, no? Meron ba sa buhay natin na mahirap sundin pero inuutos ng Panginoon? Meron ba sa buhay mo ngayon na sa tingin mo mahirap sundin pero inuutos sa iyo ng Panginoon? Every time na isip natin na mahirap, yes, sometimes talaga mahirap sumunod kay Lord. Pero every time na maisip po natin yon, isipin lang po natin kung magkano ang binayad ni Lord para magkaroon tayo ng kaligtasan. Hindi para tumbasan yung ginawa ng Panginoon, kundi para, o hindi yung parang bayaran yung ginawa ni Lord, kundi para tugunan yung dakilang ginawa ng ating Panginoon Kristo. Alam niyo po, yung pagiging Christian po, meron talagang bayad, may cost. If you want to follow Christ, meron talagang cost. If you want to follow Christ, kailangan mo talaga mag-spend ng time. Tama? Mag-spend ka ng time. Sometimes may mga kailan ba yun? I think nung Friday yata, mayroong nagsabi na, ay, ayaw ko maging Christian kasi kailangan mo maglaan ng time. Punta ka ng church, pati nga ng Bible study. Tapos, prepare ka pa ng di ba? Meron talaga. Tama po ba? But, salamat kay Lord kasi ginagawa natin yon hindi para in obligation or religion, ginagawa natin yon kasi dahil gusto nating suklian yung kabutihan ng ating Panginoon Kristo. Amen po ba? Sometimes it costs money. No? Money. Some of us, galing pa sa ibang lugar, no? Pamasahe, pupunta dito, it costs us money. It costs us comforts din. Meron din pong, parang gusto ko magpahinga na lang ngayon, pero, di ba? Gusto ko na lang sa bahay, ang init-init, gawin, mag-worship kayo, napaka-init, ayoko lumabas. Kasi parang baka yung skin ko, sayang yung Kojic ko, or ano man yung nilalagay natin, perla, or ano man. Di ba? Pero, meron talagang discomfort sa atin dito. Sa ating humble church po is hindi tayo parang naka-aircon, pero pag mahal mo si Lord, wala nang isip-isip na, parang kahit pawisan ka na, di ba? Parang makapag-worship ka lang kay Lord. Bigay todo tayo. Amen ba? Kasi mahal natin si Lord, naunawaan natin yung ginawa ng ating Panginoon. And sometimes, kailangan din mag-sacrifice sa paglilingkod kay Lord. By the way po, sa akin lang naman po to, no? Sa akin lang naman. Hindi ko kayang gamitin, sa akin lang po to, ha? Sa akin lang, okay? Ayoko parang, ba't mo pa sasabihin pa, so sa'yo lang pala yan. No? Sa akin lang naman po, no? Yung word na sacrifice, hindi ko kayang gamitin sa sarili ko. Yung bang, dyan sa gawain yan, nag-sacrifice ako dyan. Hindi ko kayang gamitin yun. Kasi, unang-una, compared dun sa ginawa ng ating Panginoong Diyos, parang gamong ko lang yung nagagawa nating effort para sa Diyos. Kaya ayoko parang sabihin na, nag-sacrifice ako sa bagay na yan o sa ganito. I cannot say it to God. Because, Lord, I cannot compare, I cannot reach even yung katiting na nagagawa ko dito sa mundo na ito compared doon sa ginawa niyo. That's why let us have a meaningful Lenten season as we remember yung sacrifice and salvation ng ating Panginoon Kristo during this time. Para mo makikita mo na, Lord, yung ginagawa ko dito is parang napakalit lang to compared sa ginawa niyo sa akin. Kaya ito ba? Kaya let us serve the Lord with all of our hearts, with all of our strength, with all of our might. Amen?
And sometimes po, it cause us yung pride natin. Di ba? Di ba, sabi dyan, meron ba sa buhay natin na mahirap sundin pero inutos ng Panginoon? Sabi nga po namin nung Friday, isa sa mga pinakamahirap na gawin bilang isang Christian is yung magpatawad. Kasi yung pagpapatawad, it cause us yung pride natin. No? Na ayaw kong magpatawad. Alam niyo po, forgiveness is not easy. Why is not easy? Kasi pag nagpatawad ka, ang pagpapatawad kasi ay hindi forgive and forget. Ang pagpapatawad ay hindi forgive and forget. Forgiveness is taking the pain. Kukuhanin mo yung sakit. Na instead, yung naka-offense sa'yo, ang magkuha ng yung pain, ikaw ang kukuha. That is forgiveness. Hindi yung patawan kita, kalimutan ko. It is impossible. Pero yung forgiveness, yung naka-offense sa'yo, di ba sa atin, pag meron nakasakit sa atin, ang nasa isip natin is, kailangan magbayad siya sa ginawa niya. Kailangan maghirap siya. Kailangan magkasugat siya ng dami-dami. Di ba lang di ba? Di ba dahil sa nagawa ng tao sa atin, gusto natin na yung sakit na naramdaman natin, mas higit pa na sakit yung maranasan niya. Parang, di ba pag nasaktan tayo, sabi natin, tapos nasaktan din yung kulang pa yan sa ginawa mo sa akin. Tama? But forgiveness is embracing the pain, taking the pain instead of that person. That is forgiveness. And not just taking the pain, you surrender it to the cross. You give it to Jesus. Lord, this pain, I surrender it to you so that I can have freedom in my heart. Kaya si Jesus, ganun ang ginawa niya. Hindi niya bagamat sinabi dito sa Hebrews 9:22 ata, sabi niya, I will remember your sin no more. Di ba sabi doon sa Hebrews 9:22? Pero si God, omniscient siya eh. Hindi siya makakalimutan, hindi. Alam niya lahat, di ba? Pero ang ginawa ng Panginoon, kinuha niya yung pain, kinuha niya yung pasakit sa kanya, sinama niya dun sa cross, at kasama niya namatay dun sa cross. Mahirap po yun. Kunin mo yung pasakit, instead na yung taong nakasakit, mahirap po yun. But, let us look up to the cross of the Lord Jesus Christ. Tingin tayo dun sa ginawa ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpatawad na tayo. Amen po ba? Obedience. Pamilya po ba kayo kay Jim Elliot? Si Jim Elliot po ay isang missionary, no? Sa missionary, pagka-graduate niya ng high school, gusto niya mag-circle o gusto niya mag-mission. And after niya mag-graduate ng high school, nag-asawa siya, si Elizabeth Elliot. And nag-decide sila, meron talagang conviction siya na mag-mission. And God lead them to Ecuador. Anim sila, meron siyang kaibigan, I think 5. No? Punta sila sa Ecuador with his friend. Pupunta na sa Ecuador, sinalubong naman sila ng maayos, some of the tribe. But after a days or a week, may pumunta ng mga barbarian, pinagpapatay sila. Kasama si Jim Elliot at kasama yung mga kaibigan. Patay sila lahat. And etong din. After 3 years, less than 3 years, yung asawa niya, si Elizabeth Elliot, pinuntahan lang naman yung mga pumatay sa asawa niya. And ang goal niya is to share the gospel doon sa mga tao pumatay doon sa asawa niya. Paano yan? Di ba? Grabe naman.
Parang isip mo, parang ako Lord, hindi ko kayang gawin yan. Di ba? Pero, alam niyo po, these people really understand. Ay, hindi ko na sinasabi na pumunta kayo dun sa dun sa mga tribe na tapos giginapin kayo. Hindi ganun ang application nito ha. Pero ang sinasabi ko lang dito, naunawaan nila yung halaga ng buhay nila ay nandun sa ginawa ng ating Panginoon Kristo. Kaya ito yung sabi ni Jim Elliot, no? He is no fool who gives up what he cannot keep to gain that which he cannot lose. Ano ibig sabihin? Hirapan din akong intindihin yun eh. Pero ito sa Tagalog, no? Sa Tagalog, hindi mangmang ang taong nagbibigay ng hindi niya kayang panatilihin para makakuha ng hindi niya mawawala, ng hindi mawawala sa kanya. Ibig sabihin, hindi naman kamangmangan yung magbigay ng isang bagay na hindi mo talaga kayang panatilihin. Kahit yung buhay natin, di ba? Para makuha yung mga bagay na hindi na mawawala sa atin. At yung hindi na mawawala sa atin is yung ating relasyon sa Diyos, pananampalataya sa Panginoon, pagsunod sa ating Panginoon Kristo. This is a very good example na makita natin yung pagsunod ko ba ngayon is yung totoong pagsunod ba? O baka parang sa maliit na bagay, baka nagreklamo na agad ako. It is a check sa akin, no? Parang, Lord, etong problem ko na to, naranasan ko ngayon, naging Christian ako. Pero, compared doon sa ginawa niyo po, Lord, paano na lang kaya kung sumuko kayo, Lord? Di wala akong ngayon, salvation ngayon. Di ba? Amen po ba? Kaya hindi ka mangmangan, ibigay yung buhay natin sa Diyos na hindi naman talaga natin kayang panatilihin yung buhay natin, no? Para makuha natin yung bagay na hindi kailanman mawawala sa atin, yung buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoon. Amen? Kaya Jesus, the perfect sacrifice, anong response natin? Worship and obedience. Let us pray po. Aming Diyos, salamat po sa ginawa niyo po sa cross, Panginoon. Lord, hindi kami magsasawa. Alalahanin ito, sariwain ito, O Diyos, sapagkat dito niyo po binuhos ang iyong kagandahang loob para sa amin. Lord, sino ba kami? Sino ba ako, Panginoon? Para paglaanan niyo po ng iyong buhay. Sabi ni David sa Psalms 8, "Who am I, Lord, that you are mindful of me?" Tao lang ako, Panginoon. Diyos kayo. But, Lord, because of your overflowing goodness, love, Lord, pinadala niyo po yung anak na si Jesus. Namatay, pinahirapan sa cross para maibalik yung aming ugnayan sa inyo, Diyos. Kaya Lord, hamunin niyo po ang bawat isa po sa amin. Ano man yung Lord, ano man yung mga bagay, Lord, na para bang pigil pa rin kami na gawin para sa inyo. Lord, nawa itong mensahe na ito magbigay sa amin ng hamon. Lord, na ibigay talaga namin yung buhay namin sa inyo. Huwag na kaming magdalawang isip, Panginoon, or wag na po kaming, Lord, mag-atras, Panginoon, kundi, Lord, we surrender fully ang buhay namin na ito. And you have promised, O God, those who obey you, Lord, they will receive your blessing, Father, now. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless po sa ating lahat.